Hello world, it's Melogy. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, I am so excited to announce na magkakaroon tayo ng tutorial series kung saan pag-aaralan natin yung Java programming language. And since pag-aaralan natin yung Java programming language guys, I am assuming na karamihan sa mga nanonood ng video na to, maybe hindi pa talaga alam kung ano yung Java at kung meron mang alam is hindi pa ganun kalawak. Okay? So most of you are students or self-learners. So I'm going to assume that we are all beginners. And with that guys, sisimulan natin yung pag-aaral ng Java programming sa pinakaumpisa from zero to hero. So without further ado, let's begin. Okay, ang unang tanong na pinakamahalagang itanong natin bago tayo mag-aral ng Java is ano ba yung mga kailangan natin? What are the requirements that we need para simulan natin yung pag-aaral ng Java? So like ko sinasabi, kahit ano pang pag-aralan natin, meron lang tayo guys na tatlong bagay na kailangan. Okay, tatlo lang. Kaya mahirap, kaya mayaman, kahit ano ka ba, tatlo lang yung kailangan natin. Number one, dapat meron tayong device. Okay? So, pwedeng laptop, pwedeng desktop, pwede rin naman guys na smartphone. Okay? Kahit iOS or kahit tablet. Yes, pwede kayo mag-aral ng Java kahit smartphone lang yung gamit ninyo. Yun yung unang requirements natin. Okay? Device. So, number two guys, or second requirements na dapat meron tayo is compiler or code editor. So, ano ba yung compiler or ano yung code editor? Yung compiler guys or code editor, ito ay isang software sa mga computer or laptop or pwede naman na application sa mga Android or iOS. Okay? So, isa siyang software or application kung saan doon natin tinatype yung mga code. Okay? Doon tayo nagtatype ng code. And doon natin tinitest. Doon natin niraran yung code. Doon natin kino-compile para makita natin, para matuto tayo at makapag-aral. Okay? So, yan yung ikalawang requirements. Number one, device. Number two, kailangan meron tayong application or software na Java compiler. Sa mga desktop user guys, I suggest gumamit kayo ng mga online compiler ng Java. So, search nyo lang yung Java online compiler para hindi na tayo mag-setup kasi kung mag-setup tayo sobrang matrabaho. Okay? Sa mga Android user naman o sa mga iOS, search nyo lang din sa Play Store or sa App Store yung Java compiler. So, kung ano yung makita nyo dyan, pwede na yan. Okay? Download and install nyo lang guys. Okay? Ngayon na alam na natin yung dalawang requirements, ano yung ikatlong requirements natin? Ikatlong requirements natin guys is presence of mind. Yes. Kailangan natin ng presensya ng pag-iisip dito. Okay? We need the presence of mind. Bakit? Kasi kailangan natin ng attention to details. Again, pag-aaralan natin is coding. Kapag sinabi natin coding guys, konting mali lang, isang karakter lang yung magkamali, hindi na yung magraran, mag-error na yan. So later on, magkakaroon kayo ng idea dito sa sinasabi ko. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So yun lang naman yung tatlong kailangan natin. Okay? Kailangan natin ng device, ng application, at saka ng presence of mind. Ngayon na alam na natin yung tatlong kailangan natin, sisimulan na nating mag-aral. Okay? First question, ano ba ang Java programming language? Okay? Ano ba yung Java? So alam na natin na yung Java, siya ay isang programming language. Ano yung programming language naman? So yung programming language guys, yun ay mga code. Okay? Yun yung mga tinatype ng mga programmer. Kung saan itong programming language na to guys, ito yung ginagamit natin para makagawa tayo ng mga application, software, mga system, mga games, yan, mga ganyan. Okay? Itong mga programming languages guys, madami to. Okay? Isa doon yung Java. And yung Java, isa siya sa pinaka-popular na programming language, especially sa Android, okay? Sa mga smartphones. Ngayon na alam na natin na ang Java ay isang programming language. So ngayon guys, bigyan ko lang kayo ng konting kwento about Java, okay? Kung saan siya nanggaling. Sino ba gumawa sa Java? So saglitin lang natin to, siguro mga 1 minuto. So meron tinatawag na company guys, yung tawag doon is Sun Microsystem Incorporated. I'm not mistaken. Tapos sa loob ng Sun Microsystem, meron doon team na ang tawag sa kanila is Green Team. Doon sa Green Team guys, merong 3 tao doon, okay, na sila yung gumawa ng Java programming language. So mainly, ang pinakasikat sa kanila guys is si James Gosling. Okay, tinatawag natin siya na father of Java. Now, nakilala natin yung mga creator. Kailan siya ginawa? So, ginawa si Java guys is 1991, pero na-release siya yung Java 1.0 na-release yun 1995. Ibig sabihin, 4 years bago siya ni-release. Ang tanong, bakit ba ginawa si Java? Bakit ba kailangan siyang gawin? Ano bang purpose? So, one of the reason guys kung bakit ginawa si Java is para makagawa ng programming language na pwedeng gamitin na kayang tumakbo sa lahat ng mga devices like mga electronics, like television, ganyan. O sabihin na natin sa mga
consumer electronics. And dahil dun sa purpose na yon na gusto nila na gumawa ng isang programming language na pwedeng mag-run sa mga consumer electronics, doon nabuo yung principles nila na write once, run anywhere. So, or yung tinatawag na WORA. Okay? Sabihin nun, isang beses mo lang siyang isusulat or i-code, pwede mo na siya i-run kahit saan. O, anong ibig sabihin nito? So, mahalagang malaman natin to, itong ganitong katangian ni Java. Kasi, sabi ko nga sa inyo guys, maraming programming languages. Okay? Ngayon, iba-iba sila ng katangian. Si Java, pwede mo siyang isulat ng isang beses lang, tapos pwede mo na siyang patakbuhin kahit saan. Anong ibig sabihin ng patakbuhin kahit saan? Parang ganito guys, meron tayong iba't ibang klase ng operating system. Diba? Kunyari, sa smartphones na lang, meron tayong iOS, meron tayong Android. Okay? So sa computer naman, meron tayong Windows, meron tayong Mac. Okay? So ganun, meron tayong iba't ibang OS. So merong mga programming languages guys na hindi sila pwedeng mag-run sa iba't ibang OS nang hindi mo binabago yung code. Okay? So halimbawa dito, yung C++ na programming language. Yung C++ guys, kunyari gumawa ka ng software na gamit mo yung C++, tapos yung software na yon is dedicated para sa Windows. Hindi mo siya pwede directly na kung tumatakbo siya sa Windows, directly papatakbohin mo rin siya sa Mac. So kailangan mo siyang i-rewrite. Okay guys? So may mga ganong programming languages guys na kailangan mong baguhin yung pagkakasulat ng code kapag kairaran mo na sa ibang device. Hindi kagaya kay Java. Si Java guys, isang beses mo lang siyang gawin or magta-type tayo ng code, gagawa tayo ng games for example. Ngayon guys, pwede mo na siyang i-run sa Android, pwede mo rin siyang i-run sa iOS. Ang kaibaan lang guys, kapag ka nasa iOS ka na, gumagamit tayo ng translator o yung tinatawag natin na virtual machine. Okay? For example, gumawa ako ng games. Tapos, ang gamit kong programming language is Java. So, dedicated yung games na to para mag-run sa Android. So, magra-run siya natively. Hindi ko kailangan baguhin. Kung ano yung code na tinay ko, yun na yun. So, magra-run din ba yun sa iOS? So, magra-run din yun sa iOS guys kapag ka meron tayong JVM or sabihin natin yung virtual machine. Meron tayong kumbaga translator. Tinatranslate niya yung native na Java sa isang lengguwahe na pwedeng maintindihan ng iOS. So ngayon guys, ang tawag dito sa mga programming languages na kagaya ni Java na pwedeng mag-run sa iba't ibang devices or iba't ibang OS. Ito yung mga tinatawag natin ng mga cross-platform programming languages. Okay? Sabihin, kahit anong operating system, pwede yung mag-run. Kailangan mo lang ng virtual machine. So ayan, ang dami ko nang sinabi, pero guys, lahat yan mahalaga na malaman natin. Overview lang para may background tayo about Java programming. Okay, now that I layered already the principles, simulan na natin ngayon mag-code. Eto na yung pinakamahirap na part. Sisimulan na natin mag-code. Okay? So sabi ko sa inyo, kailangan natin ng device. So kung meron kang laptop, goods. Kung meron kang desktop, goods din. Kung meron kang namang smartphone, pwede rin yan. Pwede kang mag-code sa smartphone kahit Android o iOS. Okay? So I hope na na-install nyo na yung ikalawang requirements natin, yung ating mga code editor. Sana nakapag-download na kayo. And ngayon, sisimulan ko na mag-code guys. So i-open ko yung code editor na gamit ko. Ang gamit ko dito is Visual Studio Code. Okay? Or VS Code. So I do not recommend sa mga beginners na gumamit kayo ng ganitong code editor kasi kailangan pa natin itong isetup. Kaya sinasabi ko sa inyo na hanap na muna kayo ng online compiler o mag-install muna kayo ng mga application para start na agad tayo. So as you can see guys, meron ako ritong naka-prepare na code. Okay? So bago ko simulan, gusto ko kayong bigyan ng idea.